Ano nga bang trabaho ng isang business owner? Magbenta ba? Gumawa ng produkto? Mag-accounting? Magpatakbo ng tao? At kung ano-ano pa. Bago natin sagutin niya, may kikwento muna ako sa inyo. Naalala ko nung nagsisimula pa lang ako. Hindi ko alam kung ano yung una kong gagawin, kung ano yung unang step na dapat kong unahin. Habang employed ako sa pagiging merchandiser sa isang mall, gustong gusto ko na talaga magnegosyo. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng lakas ng loob. Hanggang isang araw, umuwi ng dugaan yung girlfriend ng kapatid. Ginising ako at sinabi na naaksidente daw sila habang papasok ng trabaho. Dali-dali kaming pumunta sa Marilao para tignan yung kapatid ko, tapos dinala namin sa ospital. Halos 1 week akong hindi nakapasok sa trabaho dahil nagbantay ako sa kapatid ko. Inoperahan nga pala yung ilong niya, biyak na biyak. Tapos nung papasok na ako sa trabaho, tinanggal na pala ako nang hindi ko alam. Kahit nagpaalam naman ako na may emergency. Mula nun, iniisip ko na ito na ba yung sign para mag-step up na ako, lumabas na ako sa comfort zone. Simulan ko yung pinaplano kong negosyo. Di ko naman alam kung paano, wala naman akong puhunan, wala naman akong ipon. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, wala pa rin akong trabaho. Ang daming gustong magpasok sa akin sa trabaho, kaya lang same na naman eh. Parang hindi ko na siya gusto. Tuliro na ako nito kasi may mga babayaran kaming bills, yung renta, kuryente, tapos pagkain pa namin. Breadwinner ako ng mga oras na yun. Alam niyo ba kung paano kami nakabayad ng renta? Yung girlfriend ko, yung misis ko ngayon, binilan ng sidecar yung motor ko para maging tricycle. Magkaroon kami ng pangkain. Tapos yung 2 buwan naming renta, alam ko inutang ko sa kanya, hindi ko pa binayaran hanggang ngayon. After 2 months na unemployed, desidido na akong hindi magtrabaho kundi magnegosyo na. Number 1 na naging problema ko yung saan ako kukuha ng puhunan. Hanggang napanood ko yung video ni Kasosyong Arvin Urubia, yung start on what you have. Gamitin lang kung ano yung meron ka, kung ano yung malapit sa'yo. Meron akong martilyo, lagare, lumang eskwala, hiniram ko sa lolo ko. Tapos yung grinder kong pangliha, hiniram ko sa tito ko. Sunod naman hinanap ko saan ako kukuha ng material, panggawa ng produkto, dahil uso nga pala yun yung mga plantito. Ginawa ko muna yung plant shelves. Nanghingi ako ng mga retasong plywood, kahoy sa kapitbahay at sa mga tito ko. Hanggang sa nabuo ko na nga yung isang produkto na yan. Pagkabuo ng produkto, pinost ko na kagad yun sa FB ko. Bahala na nga ako kung may bibili o wala. Basta ibebenta ko to. After mga ilang araw yun, may bumili na. Kaya sa tanong na ano nga ba ang trabaho ng isang business owner, sa simula ay syempre paggawa ng produkto at pagbenta ng produkto. Ikaw lahat gagawa nun dahil wala ka namang pang sahod pa sa tao, wala ka namang puhunan. Kaya natutunan ko na kailangan maging malakas ang loob mo dahil ang entrepreneurship ay isang decision making, lalo na sa business owner. Hindi pwedeng atras abante, dapat laban kung laban, matalo manalo. Bakit ko nga ba binabahagi yung kwento na to? Gusto kong maging inspirasyon din katulad ng mentor ko na si Kasosyong Arvin. At naniniwala kasi ko na hindi pera ang kailangan para magsimula ng negosyo, kung hindi ang lakas ng loob at suporta galing sa mga mabubuting mentor. Kung nagustuhan mo yung video na to, abangan mo yung susunod, marami pang ikikwento based on my own experience sa pagsisimula at pagpapalaki ng negosyo. By the way, ako nga pala si Limuel, isang karpintero, at pangarap ko nga palang magkaroon ng 1,000 branch dito sa Pilipinas at makapag-supply tayo ng mga event furniture sa ibang bansa. Gusto ko rin iangat ang antas ng pagiging karpintero. Napakarami magagaling na karpintero dito sa Pilipinas.
Hindi na natin kailangan mga ibang bansa para doon magtrabaho. Gagawin natin, dito tayo bubuo ng malaking empire. Tapos tayo ang mag-hire ng mga tiga-ibang bansa. Hanggang dito na lang. Ako pala ulit si Limuel, isang karpintero na may malaking pangarap. Na nagsasabi na huwag kang susuko sa pangarap mo. Bye-bye!